So dito, tulad ng na-discuss natin nung araw, ang batayang konsepto ng libelo ay nakasandig sa defamation or paninirang puri. So anumang uri ng paninirang puri, pinagpapalagay ng batas or ina-assume ng batas na ito ay libelous per se. So anong sabi ng libel law natin sa revised penal code? Imputation of a vice, crime, or defect. So kahit na anong pamimintas na ginawa pampubliko sa isang pribadong tao, sa pribadong tao ito, hindi kasama yung public figures, ay tinitignan na libelous per se. So yun yung paninirang puri. Ito yung imputing a vice, crime, or defect. Kapag sinabi na ikaw ay magnanakaw, tapos ikaw ay pribadong tao, at lalo na kung hindi naman totoo, or ikaw ay sinabihan ka na ikaw ay pangit, bobo, sira ulo, ganyan, defect yon, or ikaw ay sugarol, etc. So yun ay mga uri ng paninirang puri or pamimintas na pinagpapalagay na libelous per se. Yan, nakalagay libelous per se. Lalo na kung ito ay ginawa na pinublish or marami ang nakapagbasa nito. At yung libel law natin, dito lang yung batas na merong presumption of evil motive. Ibig sabihin, yung lahat ng batas, kailangan patunayan mo na merong evil motive. Pero yung libel law ng Pilipinas, kapag merong paninirang puri, meron kagad evil motive. Ibig sabihin, yung akusado, yung kailangang magpatunay na justified yung kanyang ginawa. Yun ang ibig sabihin ng presumption of malice. So, ang kailangan lamang ipakita ng complainant ay siya ay siniraan. At baligtad kagad yung presumption. Yung akusado yung magpapatunay na siya ay merong magandang intensyon. At yung magandang intensyon na yun yung tinatawag natin sa para sa mga journalist, meron kang magandang intensyon kapag ang iyong ulat ay tungkol sa pampublikong interest, public interest, or kapag ito ay tungkol sa public officials na official functions or tungkol sa public figure na merong interest doon yung mga mamamayan. So maaari mong ipakita yon kung ikaw ay periodista na meron kang magandang intensyon, yung mga nabanggit ko, yung public figure doctrine. Got it? So yun, yung pinagpapalagay na batas na ikaw ay may masamang intensyon, ang tawag doon ay malice in law. Para siyang fiction, quote-unquote, kaya tinawag na malice in law. Meron kagad presumption na meron kang masamang intensyon kapag meron kang siniraan na tao ng pribadong tao. Ang mga sumusunod ay kinoconsider na, tinuturing na personal information or sensitive information. Protektado ito sa Data Privacy Act. So dapat ay maging maingat tayo kapag inilalabas natin ang mga ito tungkol sa isang pribadong tao. So hindi mo pwedeng i-post ang mga sumusunod, yung kanyang kalusugan, physical condition, mental condition, yung kanyang mental health status, kung siya ay bipolar, etc., etc., yung mga sakit niya, yung mga sensitive information niya na hindi mo pwedeng isiwalat kung siya ay pribadong tao. Financial status, yung kanyang bank records, yung kanyang mga ari-arian kung siya ay pribadong tao. So para ito sa mga pribadong tao. Family relations, syempre romantic relations and sexual relations, yung kanyang mga romantic at sexual, yung kanyang mga karelasyon or naging karelasyon kung pribadong tao siya, yun ay sensitive na ano. Yung kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga family members, yun din ay sensitive information. SOGI, sexual orientation, etc. Kapag walang permiso, hindi mo pwedeng i-out ang isang pribadong tao. Emotional condition, kung ano yung kanyang nararanasan, lalo na kung siya ay merong grief, ganyan. Mga personal na paniniwala, mga kasapian sa mga closely knit association or mga grupo na hindi masyadong mga grupo na exclusive. So ang mga ito ay sensitive information at kapag pribadong tao, hindi mo dapat isinisiwalat. At bukod doon, bukod sa privacy laws, maaari ka rin kapag nalagay sa hindi magandang imahe yung tao na yon, maaari kang sabihin na merong paninirang puri at ito ay libelous per se. Ang maaaring maging depensa mo lang ay kapag ito ay kapag ikaw ay gumagamit ng public figure doctrine. Tatalakayin natin mamaya. I-off ko lang itong internet dito sa hotspot. Sorry. Para sandali lang. Nagiging unstable yung internet ko.
Ano ibig sabihin ng privilege? Kailan sinasabing yung paninirang puri or kapag nasiraan ang isang tao, ang kanyang imahe, kailan ito hindi libelous? Kapag ito ay privileged communication. So ang privileged communication is a defense in libel. Ibig sabihin kapag privileged communication yon, hindi ka magiging mapaparusahan for libel or libelo. So ano yung privilege? So merong dalawang klase ng privileged communication. Ano sa Tagalog pribilehiyong komunikasyon? So, yun yung depensa sa libel. Kapag ang iyong publikasyon, mga iyong artikulo, ang iyong mga sinabi, ang iyong expression of opinion ay tungkol sa pampublikong interes or merong pampublikong interes, ito ay privileged communication. Exempt from punishment. So therefore, defense and libel ito. Ano yon? Dalawang klase, absolute and qualified. Ang tatalakayin natin yung qualified, pero para lang sa inyong kabatiran, ano yung absolute privilege? Kapag nasa Senado or nasa Kongreso o kapag nasa korte, hukuman, ang anumang sabihin ng senador or kongresista or sa court, ang anumang sabihin ng judge or mga abogado or testigo, kapag sinabi nila na siya ho yung magnanakaw, etc. Or sa Senate hearing, kapag sinabi siya ho yung na siya yung nakinabang sa family contract, etc. Yun ay absolute privilege. Hindi sila pwedeng mademanda for libel. Absolute po yun. So, sa korte, sa hukuman, at saka sa Senado at Kongreso. Ano naman yung qualified? Kapag ikaw naman yung reporter at ginamit mo yung mga statements sa Senado, sa Kongreso, at sa hukuman, yun ay qualified privilege din. So, hindi ka rin madedemanda sa libel kung ang ulat mo ay tungkol lamang sa isiniwalat sa Kongreso, sa Senado, at sa hukuman. Got it? So, ito yung mga. So, kung inuulat mo lang yung nangyari sa Kongreso, Senado, hukuman, or administrative proceeding, yun ay qualified privilege. Hindi ka maaaring idemanda nung sino man doon na nasira ang puri kasi inuulat mo lang yung nangyari sa Senate hearing or any speech made in such proceedings. So kaya tinawag siya na privileged speech, di ba? Absolutely privileged yon. At ikaw na journalist, kapag ginagamit mo yon sa iyong ulat, hindi ka madedemanda or meron kang defense in libel. Kapag naman inuulat mo ang ginagawa ng public officials sa kanyang official functions, yun ay qualified privilege. Hindi ka rin makakonvict for libel. Kapag naman ang iyong inuulat ay may pampublikong interes at nakasaad sa public record, halimbawa sa isang government contract na ipakita mo na ito ay overpriced, yun ay qualified privilege yun, hindi ka maaaring convict for libel. Kapag batay naman sa press release ng government agency, so halimbawa sinabi ng Bureau of Immigration na yung mga pumasok na nagtatrabaho sa POGO ay sila ay merong human trafficking at yun ay batay sa press release ng Bureau of Immigration, hindi ka maaaring makonvict for libel dahil ginamit mo lang yung press release ng government agency. Or kapag ginamit mo yung releases of those gathering agencies, halimbawa yung Reuters, Agence France Presse, etc., you're allowed to use their syndicated reports. Hindi ikaw ang madedemanda. Pwedeng ang mademanda yung Agence France Presse, pero ikaw na nag-rely doon ay ina-allow ka na mag-rely doon. Tapos merong catch-all itong pangpito, anumang bagay na merong pampublikong interes. Any matter of public interest. Catch-all siya dahil isa siyang broad category. So ano-ano itong mga to? Itong catch-all na sinasabi natin. Yan. Anumang bagay ukol sa mga public officials at ang category na to ay ito, marami siyang hindi lamang yung inelect, hindi lamang yung inappoint, sinama na rin dito yung mga kandidato, family members ng sino mang public official, associates or kasamahan sa trabaho at yung mga analogous to public officials. May mga personahin na hindi sila family member pero sila ay influential dahil naging karelasyon sila ng isang public official. So, pwede silang sabihin na analogous to public officials kung ang iyong ulat ay tungkol sa kanilang mga gawain or tungkol sa kahit yung lifestyle. Kasama dito yung lifestyle nila, kanilang mga gawain. Ito ay merong pampublikong interes
at hindi ka mako-convict for libel. Ano yung kasama sa lifestyle? Yung mga travels, yung mga memberships sa Golf and Country Club, yung mga nakalagay sa SALN nila, yung mga yung kanilang mga kung madaming yung mga kotse nila, kung meron silang mga collection ng Ferrari or McLaren or meron silang collection ng mansions, yun ay kasama sa lifestyle. Bakit? Dahil doon sa kanilang sweldo sa gobyerno, kaya ba dalang bumili ng mga ganitong ari-arian? So may pampublikong interest tayo sa mga binibiling ari-arian ng mga public officials dahil kailangan ipakita nila na kailangan maipaliwanag nila kung bakit meron silang Picasso painting sa kanilang living room. Alam natin na yung Picasso painting ay $100 million yun eh. So, kailangan. Pwede nilang sabihin na peke yan, hindi